Mula sa pagiging child actress, hanggang sa kanyang pagdadalaga, sinubaybayan siya at hinangaan ng masang Pilipino. Pero hanggang ngayon, isang malaking palaisipan pa rin daw ang kanyang maagang pagkamatay. She is serious about her job. She never complained. Sabi niya, gusto pa raw niya magawa yung role na hindi pa niya nagawa. Binalikan namin ng mga mahal sa buhay ni Julie Vega, ang tinaguriang orihinal na soap opera princess ng dekada 80. Sabihin! Mami Per, kamusta ho kayo? Mabuti. Ang ganda naman ho ng Wow! Ang dami hong pictures ng inyong anak na si Julie. Marami pa naman siyang mga gamit na naiwan dito. Marami pa ho ba kayong tinagong alaala niya? Marami pa naman. Katulad ng Mga pictures. ang litrato niya ho, laging nakangiti. Simpleng-simple, ano? Nakangiti naman siya lagi. Bukod naman sa mga larawan na ipinakita sa akin ni Mommy Perla, may isang bagay pa raw si Julie na sadyang pinakatago-tago. Saan niya po ito isinuot, Mommy? Yung kanyang pelikulang mga mata ni Angelita. Ilang taon mo siya noon? Mga 10 years old na siya. 10 years old. Lucky Bakit? charm na to eh. Talaga? Kumikita na yung teleport. Siya si Julie Pearl Apostol Postigo, o mas nakilala natin bilang si Julie Vega. Ipinanganak noong May 21, 1968. Bunsong anak at nag-iisang babae sa 6 na magkakapatid. Isang government employee ang kanyang ina at isang dentist naman ang kanyang ama na namayapa na sa sakit nitong lung cancer. Sa pagkakaalam niyo, pangarap ko ni Julie Vega. Nung nag-aaral siya, okay naman siya. Wala pa siyang sinasabing ambisyon. Pero pag sinabi namin, mag-aartista ka man tagal, sabi niya, oo, mag-aartista ako, mami. Sumasayaw na siya, kumakanta with her own, ha? Isang bibong bata raw si Julie, kaya't payag daw agad ito nang isama siya ng isang kaibigan ni Mommy Perla para sa audition ng isang TV commercial. Mami Pearl, hiramin ko si Julie, pwede? Sabi ko, bakit? Sabi niya, naghahanap kami ng batang mag-advertise ng product. Taong 1974, sa edad na 6 na taon, bit-bit ang screen name na Darling Postigo. Napasama si Julie sa pelikulang Ang Pag-ibig Ko'y Huwag Mong Sukatin. Ang kauna-unahang pelikulang kanyang nagawa bilang anak ni na Dante Rivero at Boots Anson Roa. Ay, paminsan-minsan, hindi ka umiinom ng gamot, sigas-sigas ng ulo mo. Seryoso si Julie dun sa kanyang pag-aartista eh. Naghahanda for a scene, pero marunong din maglaro yung bata. Ang biroan namin parati noon eh, pag malapit na siyang umiyak or kailangan siyang paiyakin, usapan namin, sige, buksan mo na yung gripo ng mata mo. Gano'n. Taong 1978 naman ang maghanap ang Larry Santiago Productions ng isang bata na gaganap na bida sa kanilang pelikula. Naghahanap sila ng batang mahabang buhok, magandang mata, mistisa. Maswerte naman daw na nakuha ito ni Julie Vega dahil bagay na bagay raw siya sa role ng bida sa pelikulang Ang Mga Mata ni Angelita. Dito na raw nagsimulang gamitin bilang screen name niya ang pangalang Julie Vega. Mula ngayon, magbabago na ang inyong kapalaran. Yun po ang talagang kauna-unahang malaking papel. Yung lead role siya talaga. Ito hong Mga Mata ni Angelita. Sunod-sunod na yung shooting niya. Ngayon, nung nag-shooting siya nag-shooting doon, lagi naman siyang nanalo yung Angelita, nakakuha siya ng famas doon. Kinilala agad ang husay sa pag-arte ng batang si Julie Vega. Pinarangalan siya bilang Best Child Actress para sa Ang Mga Mata ni Angelita mula sa FAMAS Award. Taong 1979, napasama naman si Julie Vega sa pelikula ni Fernando Poe Jr., ang pelikulang Durugin si Totoy Bato, kung saan nakatanggap ulit si Julie Vega ng Best Child Actress Award mula sa FAMAS. Base ho sa obserbasyon niyo pag nagtatrabaho, ano ho bang klaseng pagtrato ang ginawa ho ni The King sa Ay, inyong ang anak? bait-bait nila. King Koy siya pag naumpisahan, na nahuli mo na yung ano niya. Prior to that, tumawag sa akin ang Channel 9. Kukunin si Juliet to play the role of Flor de Luna. Si Janice noon wala pa. Ngayon hindi namin tinanggap dahil sabi namin, binabawalan kami ni Larry Santiago tumanggap kahit saan sa TV. Ang ganda ng nila,
ng teamwork nila. Kapag pinanood mo silang dalawa, bagay na bagay sila magtatay. Pero muling nagkaroon ng pagkakataon si Julie Vega na maging bida sa isang TV soap opera, ang Annalisa noong 1980. Mahal ko naman kayo eh. Kaya sana, mahalin niyo rin ako. Nag-rate kami ng mataas at natalo namin yung Flor de Luna. Hindi na namin pinabayaan talagang. Every now and then, nagli-meeting kami. At kung ano yung gusto ng tao, yun ang binibigay namin. Talagang kung ano yung nakikita sa television, yun siya. Sa kasagsagan at kasikatan ni Julie Vega sa telebisyon, kabi-kabilang pelikula pa rin ang kanyang ginawa. Nasaktan ka ba? Katunayan, noong 1980 ay 4 na magkakasunod na pelikula ang ginawa niya sa ilalim ng Larry Santiago Productions, ang anak ng Atchay. Mama? Umiiyak po ba kayo? Angelita, ako ang iyong ina. Kapit gatas. Itay, at ba't palagi tayong tinutokso ng kapit-gatas sa mga kapitbahay natin? Yan ang magagawa natin. Anak, ngayon talaga ang kulay natin. Kapit-gatas tayo. At pompa. Para madaling tandaan, tawagin mo na lang ako ng pompa. Tingnan po, Mami, nag-enjoy si Julie sa showbiz career. She did. She really did. Sa edad na 13 anyos, napabilang si Julie sa mga prize talent o mas kilala bilang Legal Crybabies. Kung saan nakasama niya ang dating child actress na si Snooki Serna. At ang bida ng Flor de Luna na nooy kakumpetensya ng Annalisa, si Janice de Belen. Saka magaling sila umiyak. Si Janice, si Snooki, si Maricel. Bakit ang magaling umiyak si Julie? Sa kanya lang yun, walang nagturo sa amin. Even her acting, it was her own. Talaga yatang pinanganak siya ng ganun. May tuturing nga raw na isa sa mga paboritong legal baby noon si Julie Vega. We signed up contract sa Regal. And of course, masaya kami. Dahil kahit sa pelikula, magkakasama pa rin kami sa production, sa film production, like particularly sa Regal, kami pa rin ang magkakasama ron. Dahil na rin daw sa dami ng nagawa niyang mga pelikula under Regal Films na pawang certified box office hits. Nang sumunod na taon, 3 sunod-sunod na pelikula pa ang kanyang nagawa. Noong 1983, ang Don't Cry For Me, Papa, Where Love Has Gone, at Daddy's Little Darlings. Bukod sa galing sa pag-arte sa harap ng kamera, may talento rin palang ibubuga si Julie Vega pagdating sa pag-awit. Katunayan, si Julie Vega mismo ang umawit ng mga theme song na ginamit sa ilang mga pelikulang ginawa niya. Don't Cry For Me, Papa. Yung Dear Mama, Where Love Has Gone. Gano'n niya akong kamahalang pagkanta? Mahal niya, kasi maski nag-aaral niya, maliligo yan kumakanta. Nung nag-rehearse na kami, nagulat ako. Ang ganda pala ng boses niya. Hindi siya belter, pero malamig yung boses niya, makapal. And I think, sabi ko, ano to? Mukhang maganda kalalabasan. At ganun niya. Napaka-sweet ng kanyang boses. Nakita namin yung kanyang talagang potential na sabi namin talagang mag-hit siya when it comes to recording. Sa dami ng kanyang movie projects, music recording, at tuloy-tuloy na palabas sa telebisyon, tila hindi raw napapagod at masaya si Julie sa kanyang ginagawa. But she gets excited, really excited every time may project. She is. She is serious about her job. She never complained in spite of the kung ano nandyan na siya sa kama. Abangan sa pagbabalik ng tunay na buhay. So yung mga naglabasang chismis na baka, masamang espiritu because she did, this role. What did you hear about that, Mommy?